Ang dami dyan, pinagpuputol ang mga kahoy, sinisira ang mga kalikasan, pinagtatapon ang mga basura sa kung saan-saan, nangungurakot, mga nananadyang manghuli imbes na ayusin ang trapiko para lang may panggapi. Nagchichismisan imbes na gumawa ng mga bagay na makaguluhan, at kung ano-ano pa. Yan ang tatak Pilipino eh. Maraming nagsasabi na mahirap daw ang bansang Pilipinas. Pero totoo nga ba? Mahirap ba talaga ang bansa natin? Well, yan ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Well, maraming nagsasabi na mahirap daw ang bansa natin. Pero para sa akin, hindi eh. Ang katotohanan nga, ang bansa nating Pilipinas ang isa sa pinakamayaman in terms of natural resources. At kung tutuusin, wala tayong winter, kaya pwede tayong makapag-crop hanggang 3 times a year. Hindi kagaya sa mga ibang bansa na isang beses lang sila pwedeng makapag-crop dahil nga sa winter. So ba't ganun? Ba't ang layo ng development ng ibang bansa kumpara sa atin na kung tutuusin, tayo yung may mayaman sa mga bagay-bagay like natural resources, tourism, at biodiversity. Kung para sa iba sinasabing mahirap daw ang bansa natin, para sa akin hindi totoong mahirap eh. Mayaman ang bansa natin, hindi nga lang nade-develop. At yun ang problema kung bakit. Maraming nagsasabi na kurakot daw kasi ang mga namumuno sa ating bansa, kaya ganun. Well, tama naman, pero ang pinaniniwalaan kong pinakaugat kasi niyan ay ang kakulangan natin sa pagmamahal sa ating bansa. Sa pagmamahal sa ating bansa. Although pinamemorize sa atin simula nung elementary tayo yung panatang makabayan na palagi nating nire-recite tuwing umaga, hindi naman kasi tinuro kung paano ang tamang pagmamahal sa ating bansa. Pero hindi ko alam kung baka nga naman itinuro, pero absent lang kasi ako that time. Mahilig kasi akong umabsent noon eh. Kaya baka nga naman tinuro. Pero ang nakapagtataka, majority ng mga nakikita ko, hindi alam eh. At ang malala, hindi na nga minamahal, pinagtataksilan pa, pinagnanakawan pa. Kaya imbes na may pera ang gobyerno natin na magagamit sana for development, nananakaw lang, napupunta lang sa mga kamay ng mga kawatan. Kaya para sa akin, pagmamahal sa ating bansa ang nawawalang elemento kaya hindi na de-develop ang bansa natin. Kasi una tingnan nyo, pag totoong mahal mo ang bansa mo, mangungurakot ka ba? Pag nanakawan mo ba ang sarili mong bansa? Magtatapon ka ba ng mga basura sa kung saan-saan kung talagang mahal mo ang bansa mo? Magdudura ka ba ng nganga na napakarumi sa kung saan-saan? Puputulin mo ba ang mga kahoy at sisirain ang mga kagubatan kung talagang minamahal mo ang bansang sinilangan mo? Ang pagmamahal sa ating bansa ay paggawa at pagpapakita na we care for our country. Hindi kailangang makagawa ng mga malalaking bagay. Kahit yung mga simpleng bagay, pwede na yun. At doon nagsisimula yun. Kaya kung hindi ka makagawa ng mga malalaking bagay na makapagdulot ng pagbabago sa ating bansa, at least man lang sana yung mga maliliit na bagay na simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at hindi pagdudura sa kung saan-saan inagagawa mo. Ang dami dyan, pinagpuputol ang mga kahoy, sinisira ang mga kalikasan, pinagtatapon ang mga basura sa kung saan-saan, nangungurakot, mga nananadyang manghuli imbes na ayusin ang trapiko para lang may panggapi. Nagchichismisan imbes na gumawa ng mga bagay na makabuluhan at kung ano-ano pa. Yan ang tatak Pilipino eh. At ang tatak Pilipinong mga yan ang salarin kung bakit kahit mayaman ang bansa natin ay hindi na de-develop. Kaya ang nahihirapan, walang iba kundi tayo-tayo lang din. Walang pag-asang ma-develop at umasenso ang bansa natin kung hindi ito nagsisimula sa atin. Kasi kahit anong turo natin sa mga susunod nating henerasyon, kung tayo mismo ay hindi natin sinusunod anuman yung mga tinuturo natin, wala ding kwenta yun. Kaya kung gusto mong umasenso ang bansa natin, simulan mo sa sarili mo. Huwag kang mangurakot, huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na nakaparwisyo. At ituro mo rin sa mga susunod na lahi mo para maging culture natin ang pagiging mapagmahal sa ating bansa. Hindi yung nagpapakitang tao lang pag may ibang taong nakatingin. Hindi yung sumusunod lang sa batas kung may mga nanghuhuli. Hindi ganun. Tingnan nyo ang South Korea. South Korea ang pinakamahirap na bansa noong 1950s, nung katatapos ng Korean War.
At ang Pilipinas naman ang isa sa pinakamayamang bansa that time sa buong Southeast Asia. Kaya inggit na inggit ang Korea sa Pilipinas noon eh. At pangarap din nilang maging kagaya ng Pilipinas noon kasi powerful ang Pilipinas noon eh. Pero ang nangyari, simula nung na-elect si President Park Chung-hee noong 1963, doon nagsimula yung tinatawag nilang Miracle on the Han River o yung Rapid Economic Transformation and Development ng South Korea. At ang nangyari, hindi lang nila natupad yung pangarap nilang maging kagaya ng Pilipinas, nahigitan pa nila ito ng maraming beses at naging world's leading economies pa sila. At kung hahalongkatin nyo ang history kung bakit ganun kabilis ang transformation nila, ay dahil sa pagmamahal nila sa bansa nila. Pinagtulong-tulungan nilang pagtrabahuan ang pagbangon ng bansa nila. Nag-overseas workers din ang mga Koreano noon para kumita ng pera, para may magamit ang gobyerno nila, para makapagtayo ng mga factories at mga infrastructures. Hanggang nung nag-grow na sila at kaya na nilang makapag-operate independently, pinabalik na ng presidente nila lahat ng mga overseas workers na mga Koreano para doon na sila mag-focus sa sarili nilang bansa. At nung around 1980s to 1990s, yun na. Dahil sa malaking economic development na na-achieve ng Korea, hindi na nila kailangan ng trabaho. At sila na yung mga nangangailangan ng mga maraming trabahante. Kaya nila binuksan yung programa nilang Employment Permit System or EPS para makatulong din sila makapagbigay ng trabaho sa mga bansang bumabangon pa lang. At luckily, kasama ang Pilipinas sa binigyan nila ng opportunity na makapasok sa programang iyon. At ang rason nila kung bakit gusto rin nilang tulungan ang Pilipinas ay dahil Pilipinas kasi ang isa sa pinakaunang tumulong sa kanila nung Korean War. Totoo yun. Kwento nga ng mga matatanda noon pag nakakita sila ng kamote, naaalala nila ang Pilipinas eh. Dahil noon, wala silang makain. As in walang wala. At yung mga sundalo natin na dineploy ni President Ramon Magsaysay, ang dami nilang baon na kamote. At yun yung mga pinamimigay nila sa mga Koreano noon para may makain yung mga Koreano. Kasi gutom na gutom sila eh. Kaya ganun kalaki ang respeto ng South Korea sa Pilipinas. Kasi isa ang bansa natin sa mga tumulong para makabangon ang South Korea. Kaya ganun mga kabisyo, kung nagre-reklamo ka kung bakit ganito ang bansa natin na hindi na de-develop, tanungin mo muna ang sarili mo. Mahal mo ba ang bansa mo? Kung gumagawa ka ng mga bagay na ikapeperwisyo ng mga ibang tao, ng mga kapaligiran natin, at ng bansa natin, wala kang karapatang magreklamo. Kasi sarili mo lang din nirereklamo mo eh. Kaya para sa akin, para umunlad ang ating bansa, simulan mo sa sarili mo. Mahalin natin ang ating bansa. Tulong-tulong tayong paunlarin ang bansa natin para maging better place to live. Huwag mong iasa sa susunod na henerasyon. Kasi ang susunod na henerasyon, itutuloy lang nila kung anong nasimulan. Kaya kung ang nakita nilang sinimulan natin ay mga kalokohan, then kalokohan lang din naman ang itutuloy nila. Anong mangyayari sa buhay nila pag ganun, di ba? Kailan pa magkakaroon ng pagbabago pag ganun? Kaya kung gusto mo ng pagbabago, simulan mo na ngayon. Now na. At simulan mo sa sarili mo. Sa sarili mo. Sa sarili mo. Alright, I hope may napulot kang kahit konti sa video natin ito. Hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. Wish you success. Bye!